Ako muna tayo mga kabombo, dyan ho sa pinakamalaking pantalan dito ho sa ating bansa, ang Manila North Port. Nasa linya ho ng ating komunikasyon, walang iba si Manila North Port Manager Janalisa Rebong. Magandang umaga ma'am, welcome to the program. Magandang umaga po, sir. Si Bombo Victor po ito, together with Bombo Jai. Unang-una ma'am, kumustahin lamang po natin itong inyong monitoring sa bilang naman ng mga pasahero ngayon dyan ho sa Manila North Port. Go ahead po. Sa ngayon po, medyo mataas na po ang bilang ng pasahero natin. So far ma'am, dahil nga syempre itong ating mga kababayan, hindi may iwasan itong magdala ho ng mga pasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay sa mga probinsya. Well, iba't iba yung kanilang mga dinadala. So may mga nakumpis ka na ho ba kayong kontrabando sa mga pasahero? Wala pa naman po sa ngayon. Mahigpit po kasi nating pinatutupad yung atin pong pag-i-screen ng kanilang mga bagahe. At may mga paalala din po kasi tayo sa ating mga pasahero. Nakapaskil po din yan sa ating mga pantalan. Yung po mga ipinagbabawal na items po na dalhin on board. Ma'am, may question din dito si Bombo Jai. Bombo Jai. Ma'am, hanggang kailan kaya ang pinaka-peak ng buhos ng mga pasahero sa Manila North Port? Sa tala po na ibinigay sa atin ng to go, hanggang December 24 pa lang po kasi yung may data tayo. Ano po. Yung pinaka-peak po ay December 21 and 22. Yan po. Yan po yung pinakamarami sa ngayon na estimated number of packs na aalis po from Manila. Sapat ba yung... Going ano po yan? Okay. Ma'am, sapat po ba yung bilang ng mga barkong bumabiyahe para ma-accommodate yung ating mga pasahero? Opo. Bali, ang shipping lines lang po kasi natin dito sa Manila North Harbor na nag-accommodate po ng pasahero ay to go group. So sila lang po. Pero marami naman po yung biyahe. Meron po tayong Iloilo Bacolod, Bacolod Cagayan, Puerto Princesa, Coron, Jensan, Davao, Cebu, and then Cebu Cagayan. Yan po. Meron din po tayong Dumaguete, Dipolog, Zamboanga. And meron na po pala tayong Siargao na biyahe dito. Yan po. Ma'am Vic? Yes ma'am. Opo, matanong ko lamang no, sa tingin niyo po ba may higitan ng bilang ho ng mga pasahero ngayong taon, yung mga naitala namang bilang ng mga pasahero noong nakalipas sa taon? Halos parehas din naman po, kaya lang ngayon po as early as today, December 19, ano po, almost fully booked na po kasi yung ating mga slots sa ating mga biyahe. As compared last year na sa ganitong panahon po medyo maluwag pa. So ngayon po kasi sa tala na ibinigay po sa atin ng to go, almost fully booked na po. Halos yung iba fully booked na talaga. Kaya po siguro dapat kung makipag-ugnayan po ang ating mga pasahero agad sa ating pong shipping lines para kung fully booked na po ay wag na po silang mag-proceed dito sa pantalan kasi mahirap po yung chance passenger ngayon Usually pagka ganitong Christmas season, holiday season, hindi po yan kumbaga yung mga nagba-back out po na pasahero, halimbawa nakabook na, hindi na po sila nagba-back out niyan. Kumbaga hindi na sila nagno-no-show. Unlike doon sa ibang mga schedule na halimbawa yung November, yung ating undas, doon meron pa pong ilan-ilan. Pero pag ganito po talagang Christmas and New Year, talagang po yan. Hindi po, kumbaga kapag fully book po talaga. Apo. Bilang panghuli ma'am, baka meron kayong mga huling tagubilin pa ho sa mga pasahero na gagamit ng inyong pantalan. Go ahead po. Opo, nasabi na po natin kanina yung tungkol po sa booking. Siguro yun na lang pong mag-ingat din po sa mga scams. Mag-transact lang po sa authorized representative ng ating shipping lines o sa kanilang website for online ticketing. Doon po makikita din nila kung fully booked na or may available pang biyahe. At
lagi pong makipag-ugnayan sa ating shipping lines para po sa detalye ng kanilang mga biyahe para po hindi rin maantala ang kanilang pagbabiyahe na po. And huwag pong magdala ng mga ipinagbabawal na items kasi kukumpiskahin din po yan pagdating sa terminal. And sa mga pasahero din naman po natin na nagme-maintenance medicine, ang ibig ko pong sabihin ay wag po natin kalimutan dalhin yon, yung mga gamot po nila dahil mahaba po yung biyahe nila. And sa mga pasahero naman po na may mga nakakahawang sakit like halimbawa may pangilan-ilan pong nagkakaroon pa ng chickenpox sa ngayon and measles. So, wag na po tayong tumuloy din sa pantalan kapag po may mga ganito tayong kalagayan para hindi na rin po tayo makahawa at i-deny din po kasi yan ng vessel doctor po. At hindi naman din po pwede magstay sa terminal kapag may mga ganyang kalagayan para na rin po sa kaligtasan ng iba pa nating mga pasahero. With that, maraming salamat ma'am sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong umaga. Magandang umaga. Thank you po. Good morning. Mga kabambat ka sa nation, na kapanayam natin, walang iba si Manila Northport Manager Janelisa Rebong. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.